Hello guys, good afternoon. Nandito ako sa kwarto. Mag-aayos ako kasi late ako nagising today and super duper tinatamad ako lately and super nalulungkot ako lately. Ewan ko ba, parang nag-strike yung pagkalungkot. Kasi alam niyo, gusto ko nang umuwi ng Pilipinas. Parang hindi naman siya yung permanent. Parang gusto ko lang umuwi para magbakasyon, para makita yung pamilya ko, para magawa ko yung mga gusto kong gawin sa Pilipinas. Kaso nga lang hindi siya madali. Kailangan mong bumili ng ticket which is very expensive ang pamasahe papunta dyan sa Pilipinas. Kung Pilipina ka na nakatira ka dito sa Amerika, makaka-relate ka sa ikukwento ko today. Kasi alam natin ang buhay dito sa Amerika is hindi easy. Akala ng mga Pilipino na nakatira sa Pilipinas is yung buhay dito sa US is very easy and masaya. Nagkakamali po kayo kasi ang buhay dito sa Amerika is hindi siya easy. Ang kukwento ko today is about sa struggle of a Filipina living here sa Amerika. I-share ko sa inyo yung mga struggle ko. Naisip ko siya kasi super duper nalungkot talaga ako ng bongga nitong nakaraan. May moments na nakakalungkot, may moments na okay lang, may moments naman na masaya. Ewan ko, siguro part na rin siya ng babae, like yung nag-change yung hormones mo, so marami kang emosyon na nangyayari sa katawan mo. Gustong gusto kong umuwi sa Pilipinas lately, as in, pero pinag-iisipan ko siyang mabuti. Hanggang ngayon iniisip ko pa rin kung uuwi ba ako o hindi. Pero kasi kailangan ko siyang pag-isipang mabuti. Kasi hindi siya mura, hindi siya Manila to Bicol. Super layo, US, Manila, and then magbiyahe pa ako papuntang Bicol. Ang layo guys, and hindi lang siya malayo, ang mahal ng pamasahe. Tapos yung number 2 na struggle ko dito sa Amerika is tawag dyan, yung language na barrier, which is marunong naman ako mag-English, kaso nga lang yung pag-pronounce, minsan hindi nila naiintindihan. Kahit minsan yung asawa ko hindi niya rin naiintindihan pag may sinasabi ako kasi nga yung pag-pronounce ko is mali. Katulad na lang kahapon, pumunta kami sa tindahan. Tapos naghahanap ako ng Grahams na crackers. Ewan ko kung mali ba siyang pronunciation or what. So, lumapit ako dun sa babae. Tinanong ko siya, sabi ko, kasi hindi ko siya mahanap. Nagpaikot-ikot na ako, tapos hindi ko siya mahanap. So, nandun naman siya. Alam ko dun siya nagtatrabaho. So, tinanong ko siya. Sabi ko sa kanya, saan dito yung yung Grahams? Tapos sabi niya, I don't know what you mean, but we have another aisles. Sinabi niya kung anong number. Doon, meron din doon mga crackers. Baka nandun yung hinahanap mo. Kasi nga, wala dun sa area na tinitingnan ko. Tapos, sabi ko, okay, thank you. And then, hindi pa ako umalis. Nandun pa rin ako sa lugar. Tapos, nandun lang din siya kasi nag-aayos siya. Tapos, dumating yung asawa ko, dumating siya. Tapos, sabi ko sa kanya, malapit na akong matapos, pero hinahanap ko lang yung Grahams na cracker. Tapos tinanong ko siya, paano mo ba siya i-pronounce? Grahams ba siya or Grams? Tapos sabi niya, Grams, sabi. Tapos sabi ko, ay, Grimes pa. Tapos narinig din ng babae kasi nandun pa nga siya. Tapos sabi niya, naghahanap ka ng Grahams cracker. Parang wala yung H. Parang Grahams. Hindi siya Grahams. So, Grahams cracker lang. Kasi gagawa ako ng mango float. So, sabi niya, Grahams crackers. You just have to go straight and then you will see the doon sa shelf. You will see it. Tapos, andun nga siya sis, ang daming mga Graham's crackers. Hindi ko siya alam na ang pag-pronounce pala nun is Grahams.
So, ngayon alam ko na. So, yun, isa yan siya sa sa struggles, yung parang daily basis na normal lang siya na normal na nangyayari na mali yung pagsasalita mo ng language or mali yung pag-pronounce mo ba. So, yun, sabi ko, Grams pala yun. Nakakainis. Nakaloka siya. Nahiya ako ng konti. Pero okay lang kasi normal naman siya kasi nga hindi ko naman unang lengguwahe yung English. So, kaya okay lang. Tapos lagyan ko ng konti dito sa tawag dyan, sa aking nose. Hindi siya masyadong kita sa camera kasi yung camera ko super super bright. Tapos i-share ko din pala sa inyo yung experience ko dito nung nagtrabaho ako. Alam nyo ba, nagtrabaho ako sa Pilipinas tsaka trabaho dito sa Amerika is super big difference. Big difference din yung tanggap nila sa'yo. Kunwari, mag-interview ka, diba, mag-apply ka. Mabilis kang ma-hire kung mayroon kang kilala na dun sa lugar na tatrabahuan mo. Very easy kang ma-hire. Pero kung wala kang kilala, medyo matatagal-tagalan ka bago ka makahanap ng trabaho. Tapos yun nga, nung nagtrabaho ako, mayroon naman kasi akong kilala. Pinasok niya ako and then automatic siya. Interview agad. Super easy lang ng interview dito, guys. Very easy lang siya. Wala silang tinanong na very personal sa buhay mo. Ang tinanong lang nila is kung kaya mo yung trabaho, kaya mo yung oras, kaya mo yung mga heavy stuff na ililift, kaya mong i-handle yung customer. Basta tungkol sa trabaho. So, kung kaya mo, hire ka nila kaagad. Which is very nice. Tapos, meron silang training. Yung training is bayad siya. Pag nag-clock in ka, kunwari mag-clock in ka na, no? Kailangan, automatic yun, magtatrabaho ka kaagad. Hindi yung pwedeng pabebe ka. Kasi dun sa Pilipinas, pag nag-clock in ako, mag-makeup pa ako niyan. Alam mo yun, ang dami ko pang gagawin. So, parang yun lang naman, guys, yung aking struggles. Parang dalawa lang. Homesickness ako, and then yung language barrier. Yun lang naman, dalawa. Straight ko lang yung hair ko ng konti. Ay. Wala na ako, guys, space sa storage ko. Anytime, mamamatay na yung camera. Parang wala naman nag-change dun sa itsura. Namamatay-matay yung camera ko. So, parang wala naman nag-change. May nag-change pa. Light lang kasi yung mga lipstick ko. Why? Why'd you laying down there? I'm watching. You wanna learn something? I will teach you. I'll teach you a word. You want me to teach you Tagalog language? No. Why not? You're I'm supposed... not going there. No use learning it. Well, I'm Filipina. You're supposed to learn my language. Ready? I will teach you. Come on!